So magandang araw kabola, sa video nito pag-uusapan po natin kabola, free agency naman kabola, kasi ang dami din talaga nangyayari ngayon kabola regarding po sa free agency. Ang daming mga rumors kabola, ang daming mga discussions kabola, kaya maganda rin pag-usapan natin yung ilan po sa kanila. So kung hindi pa ka subscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Let's start po with this rumor. Owner of a black team reportedly meeting with different businessmen to offer ball club blue weight. Nauuhaw ako. So very obvious naman kung ano po yan. That's Blackwater Elite kabola. So actually, nakailang ulit na, isang taon na nga atang naro-rumor kabola na gustong ibenta o gustong mabenta na kabola itong Blackwater Elite, pero up to this point, di pa naman po nabebenta. Siguro, that speaks din naman siguro kung gaano po kahirap makahanap ng buyer, di ba? Kabola. Or, siguro, ganyan din siguro ang nagpapakita kabola na baka hindi naman talaga buyer yung mahirap, baka yung proseso. Kabola, ano po? Pero, ang isa lang nakapagtaka sa akin, di ba? Naro-rumor kasi yung isang team po kabola na, o isang company na willing naman pong pumasok, nagbigay na rin po ng letter of intent. Bakit hindi na lang po family brand sardines, di ba kabola? Kung ang Valientes po makakuha sa their firma, bakit hindi na lang family brand naman ang makakuha po sa Blackwater Elite, di ba kabola? So, bakit parang hindi ganyan yung pinopoint dito ni Boss? No, hindi ba sila yung kinakausap ng Blackwater bossing kabola, di ba? Kung gusto naman na nilang palang mabenta at mayroon ng team na nagbigay ng letter of intent. So, medyo yun yung mga nakakagulo, no? Regarding this discussion po of buyers sa mga teams po na ito. Column Magnola's new Big 3 gives plans plenty of optimism. So, ang ganda ng column na ito, of course, marami pong pinag-uusapan ngayon patungkol sa Magnolia kasi they are at the top of the standing. They are undefeated at 5-0. Pero of course, yung mga even the fans of Magnolia will tell you kabola that until they reach deep into the playoffs like the finals kabola, they will not believe in this team kasi sanay na sila. Pero aliw lang din yung mga columns sa ganito, ano po, they are anointing a new Big 3 na agad-agad kabola. Lastimosa, Alparo at saka itong si Rosero. Of course, siguro for the content purposes lang ito, pero obviously out of these 3 kabola, ang pinaka clear or legit lang dyan talaga, wala na po kaba kundi si Sab Lucero, di ba kabola? Yung dalawang gwardiya, they are playing well pero not really that well kabola para sabihin mo na magiging parte po sila ng Big 3. Kasi iba yung Big 3 James Yap, Paul Simon, ganun pong level kabola pag magiging part ka ng Big 3, di ba? So, mataas na level yun kabola, hindi ka ganun kadali pong ma-reach. Now, let's talk about this. Chot Reyes, kabola. Yun nga, may bulong-bulungan na regarding the return of Mikey Williams, kabola. Started by Boss Homer Section. Meron na nga daw pong offer pa nga ang TNT daw, kabola, dito kay Mikey Williams. And of course, the reason for the sudden change of heart ng TNT is their bad start. Pero they won na their last game before the recording of this video against San Miguel. Pero yun nga, di ba? Kaya parang naging malambot na sila sa pagbabalik po nito si Mikey Williams. Pero yun nga lang, sabi po ni Coach Chot, he is not anticipating it. Kabola? He's not counting on it. Di ba? He is basically realistic about this current situation. Pero, di ba? Kung lang naman to, opinion lang naman niya. Hindi naman niya sinabi na tutol siya. Kabola, sa mga fans po dyan ng TNT. Hindi naman niya sinabing tutol siya. Pero parang yung realistic take niya kasi, kabola, siguro kilala niya rin naman na si Mikey Williams kung paano po mag-decide. Sa isip-isip niya, ay, baka hindi rin naman ngayon dito. Pero one thing is, Mikey Williams is actually monitoring TNT. Diba? Nag-tweet siya in their last game, kabola, regarding dito po sa TNT. So, for me, the possibility is there. Now, Tolentino kabola, isa na naman pong mainit-init po na pinag-uusapan sa free agency ngayon kasi tapos na pala yung kontrata niya. Pero of course, meron pong rules sa PBA daw na pwede pong immediately kabola na extend ang kontrata until the end of the tournament. Kabola. And patapos na kasi yung ibang tournaments ngayon kasi ang bali-balita nga, Taiwan, Korea, and Japan are all interested to get itong si Arvin Tolentino. At for me, hindi naman nakakapagtaka yan. Tolentino is a modern type of forward kabola. So, he can fit really well sa mga international league. Sa pagbalik niya sa international league, kung mapunta siya sa international league, wingman siya doon kabola. And he will be a big wingman. So, baka tamang size na wingman siya doon. Kaya gustong-gusto talaga siyang makuha kabola. Now, yan mahirapan ngayon ng mga PBA teams. Meron bang kayang tumapat sa offer sa kanya? Malamang offer dito 1.5M pataas kabola, di ba? Yan yung tanong, di ba? Just really about Northport na. Siguro matatapos pa rin naman yung tournament na to with Northport, pero kung makapagpapatuloy po siya sa PBA, it's all about the mayayaman na team sa PBA. Are they willing to pay Arvin Tolentino? Kabakabal sa palagay mo, dapat bang bayaran ng ganong kataas si Arvin? Comment lang po sa baba.